Anong take mo sa DZMM? Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Good afternoon. Ako po si Maan Makapagal. Kayo ba'y basang-basa sa ulan? Walang masilungan? Kasi baka naman tuyo sa ibang lugar. Pero dito po sa aming sa bahagi ng kung saan kami, ng kinalalagyan namin ay umulan ng malakas. Dahil bawal kumanta, tayo'y tumula. Tumula na lang. Eto ako ngayon. Oo. Basang-basa sa ulan. Walang masisilungan. Walang Makakapitan. ayun. Pero may double meaning pag kay partner Zandro. Ano yun? May double meaning. Yung makakapitan. Napayong. Ayo, yun. Kayo naman. Oo, yun. Dami yung alam. Hindi kayo sure. Hindi kayo sure. Malay mo, meron siyang kinakapitan ngayon. Ng paniniwala. Oo. Ayan. Kumakapit tayo sa paniniwala. Ideolohiya. Oo. Ay, naku, Paninindigan. No, oo, tama. Kumakapit sa paninindigan. Ingat-ingat po tayo mga Sa pagkapit? kababayan. Hindi sa pag-uwi. Dahil ang oras na uwi ngayon, madulas sa kalsada kasi nga umulan. At yan, sinabihan na kasi kayo, magdala ng payong. Ay mga kaopisina natin, daming walang payong. At tas meron dyan, isa sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang nakaiwan ng payong kasi kanina, siguro nung pumasok, umulan. Naiwan doon sa lalagyanan. O, balikan nyo. Yan ba yung tumutugon sa pangalang Mirna de la Torre? Ay, hindi. Hindi, iba pa. Si Tita Mirna ay hinintay ako kasi may payong ako. Wow! Tita Mirna, sabi niya, uuna na ako. Hindi sinabing sumabay sa'yo. Bumalik. Nung pagbalik, doon ko nakita. Sabi ko, tara na. So, di nagpayong. Di kaya ng payong yung lakas ng ulan. Talaga? Oo. Swerte ko pala. Kasi paglabas ko, talagang ambon na Ambon na lang. Yung kaya mo nga hindi magpayong. Oo. Yung pag sumuong ka sa ulan, hindi mapapansin na may tumutulong luha. Ay, ba? O, iba yun. kasabay ng pagtulo ng iyong luha, ang pag-ulan. Yung di ba pag yung umiiyak ka sa shower, nangyari sa'yo yun, umiiyak ka sa shower. Ay, akala ko yung ganun. Kasabay nung luha habang mo. nagsha-shower na nakadamit. Yun na nga. Iba yun. Oo. Di ba? Yun, di ba, ikaw, gusto mo ba yung ako kasi pag yung ayokong basa yung paa. Oo, ako rin. Oo, di ba? Tapos nag-squeak-squeak yung rubber shoes. Ayoko rin. Kaya dati nung coverage, talagang lagi ako may tsinelas sa loob ng crew cab. Tsaka Ano man ang mangyari, nabasaman yung paa ko, di ba, ng ulan. Kasi biglaan, nagko-cover ka kahit baha. At least, matutuyo yung paa ko dahil may tsinelas akong nakahanda. Tsaka ayoko yung basa yung medyas. Ayun, isa pa yun. Naku. Kahit yung konti. Talagang, alam mo, yung pumasok lang yung tubig sa medyas. Yung ganun. Kaya yung Pero may mga kababayan tayong oo nga, walang choice eh. walang choice, kundi talagang minsan nga araw-araw. Yun na nga. Tsaka, Lalo yung mga kababayan natin na mga residente ng, di ba may parte yung sa mga Malabon, yung talagang laging baha. kahit nga walang ulan. Basta high tide. High tide. O sa Ubando, di ba? May mga ganyang lugar. Ang payo nga ng DOH, as much as possible, kung kayang iwasan, huwag susuong sa baha. Ayun na nga. Dahil sa leptospirosis. Nako. Pag suong mo ba sa baha, alimbawa lang, kailangan ilang oras para ka yung prophylaxis na Ay, hindi ko alam eh. Ay, kaso kailangan niya ng doktor eh. Kailangan niya ng reseta ng doktor eh. So, pwede ka pumunta sa health center. Punta ka sa health center. Kailangan ka matanungin ng doktor. Doxycycline ba yun? Oo. Anyway, kung usaping baha lang din naman, syempre, babahain tayo ng impormasyon sa pagsisimula ng impeachment trial sa darating na linggo dahil nga, ini-expect natin na ilang tulog na lang.
Ilan Ilang ba? Hindi tulog ko na alam. Basta matulog tayo. Oo. At may gising Oo, ha. basta may gising ha. Dahil nga ini-expect na sa Lunes, magsisimula na nga itong impeachment trial. Nagtutuos tuloy ako sa kalendaryo. So, kailangan na nating paghandaan din yung mga impormasyon na lalabas. Kasi unang pagkakataon natin ito na makikita yung mga ebidensya, mapapakinggan yung ebidensya. Syempre, tanungin natin ang side ng maglalabas ng mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Oo, tsaka ang sabi nga ng House Prosecution Panel, hinihikayat nila ang publiko na talagang manood live. Oo. Hindi yung pagkakatapos na lang, tapos kukuha ka ng information sa social media. No? Kasi hindi natin alam, hindi natin masala pa. Kasi tuloy-tuloy yung paglalabas niyan kung ano yung fake news at hindi. Kaya maganda live na live. Tama. Buong-buo. Ay makinig. Pwede namang makinig. Oo, diba? habang nagtatrabaho. Oo, or pwede ring manood. Habang Sa nagluluto. Facebook, may live stream yan. At afterwards din naman, yung mga link na alam nating legit. Kasi di ba may mga recording nung previews. Kailangan dun kayo kumuha nung kasi lalagyan daw nila ng mga subtitle. At Sa wikang Hiligay nun, iba't ibang dialekto na para maintindihan ng nakararami. Oo. Makakausap natin sa linya ng telepono ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Impeachment Trial o yung House Prosecution Panel, si Representative Zia Alonto Adyong. Magandang hapon po, Kong Zia. Good afternoon. Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig ng programa. Naku, oo, ilang araw na lang kung Zia ay malapit na ang paglilitis kay VP Sara Duterte. Kumusta po yung paghahanda? Yung mga last-minute preps ba ito, Kong Zia? Yes. Ito yung sinasabi nating nasa dulo na tayo ng pag-uumpisa, no? Matagal naman tayong naghahanda. Ang House Prosecution Team, matagal naman naghahanda. Ang inaantay talaga natin ay yung petsa kung saan talaga magsisimula ito. Hindi lang tayo, ang House Prosecution Team, ang nag-aantay, no? Ang taong bayan nag-aantay dahil sa ngayon, umabot na tayo dun sa punto na yung taong bayan. Kasi sabi nila, okay, kailangan na talaga natin, kailangan talagang mag-proceed itong impeachment dahil nasa konsaligang batas ito. Pero ang tanong, kailan ba? So ito na yung kasagutan doon sa katanungan, no? Na ito na yung oras o yung panahon kung saan sabi niya nga kanina makikita na at malalaman na ng ating taong bayan yung mga ebidensya na matagal na nating pinag-uusapan isang taon na, no? Yung kasagutan sa confidential funds, kasagutan ng Vice President doon sa mga unexplained wealth niya, yung kasagutan niya doon sa aligasyon ng mga bribery na ito naman yung nagbigay ng testimonya ay yung mga empleyado ng Department of Education. Mabigyan din natin ng kasagutan kung yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. So ito na yung oras na malalaman na ng taong bayan at mapapakinggan na, no, ng taong bayan yung specific na particular na mga ebidensya na hindi nakita at hindi narinig nung oras na tayo sa House of Representatives ay nagko-conduct ng confirmation hearings. Ay, Kong Zia, yung pagkakasunod pala ng sakdal o yung articles of impeachment ay parang 4132. Tama ba? Oo. Oo, ang mauuna po yung Article 4, yun po yung pagbabanta, yung grave threat, no? Ang pangalawa po na pag-uusapan na artikulo ay yung SALN, no? Yung unexplained wealth. Pangatlo po yung sa yung confidential funds, panghuli yung bribery. So tama po yung numbering nyo, Mamaan. No? Ay, itaya natin sa loto. 4132. Kung Zia, ay naikamada na ba natin yung pagkakasunod-sunod din, yung mga testigo na ipatatawag, wala bang umaatras? O meron din ba tayong surprise to witness? O kung ano yung napag-usapan sa pre-trial conference, yun din ang masusunod? Well, from the very beginning, ang House Prosecution Team naman ay very transparent doon sa ninanais nitong takbo ng trial na ito, no?
yung lahat ng mga dokumento, mga ebidensya, pati na rin yung mga posibleng tatayong saksi. No? Kong Zia, Yes, lahat Ayan. ito na medyo nagcha-choppy lang po kayo. Pakiulit Pero- po, Kong Zia. Nagpa-fluctuate, Hello? oo. Go ahead, Kong Yes, Zia. Kong Zia. yes, yes. Nagbi-break talaga Ulan yung kasi. line. Oo. So, baka Ayun na na, ano, nga. Kahit dito papatay-patay din ng ilaw. Oo nga. Sige, Kong Zia, ayusin lang po muna natin. Sige po, I'll put you you po on hold. Ayusin na po natin yung linya ng telepono. Yun nga, mahalaga yung tanong mo, Maan, kasi nga sa isyong yan, ano? Ang alin doon? Teka lang. Ikaw nga yun. Oo nga, yung mga paghahanda, kasi nga, baka naman, di ba? Tapos na kaya yung mock Of trial all- nila. Oo nga. Di ba no? meron silang may aaktong defense, may merong as herself, as himself. Di ba? Diba? Sinong Paano kaya yun- yung pagpa-practice nila? At no? saka, yun nga, curious ako, sino kaya yung tumayong VP Sara Duterte? Oo. Diba? Oo. Sino Sana kaya pag natapos tong lahat ng ito, ilabas nila yung kung na-record man nila yung, Parang hindi nila i-record ayaw nila yun. i-record. Oo. Kanina nga nagkaroon ng misa partner sa Diocese of Cubao. Yun nga ay bilang parang nag-offer ng mass para dun sa maayos, no, na mangyayari nga paglilitis. Nandun yung House Prosecution Panel, no, at hangad nga nila yung siguro yung linaw ng pag-iisip, yung kanilang yung preparation ay maging maayos, hindi lang sabi nga ng House Prosecution Panel, hindi lang para sa amin. Sabi ni House Leader, Prosecutor, Congresswoman Jervil Loistro, hindi lang sa amin. Yung kalinawan na yan, kundi pati sa defense, pati sa senator judges. Kasi 'di ba, parang kumbaga makapag-isip talaga ng maayos, malinaw, base sa konsensya, hindi lang sa konsensya ha. Base rin sa nakikitang ebidensya. 'Di ba? At ano yung katotohanan? Yun yung importanteng lumabas Yes. Oo. dyan sa impeachment trial. Pero, anong oras na, partner? Ang oras, 45 minuto. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Ay, magbabalik po ang ATM. Anong take mo? ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Balikan na natin. Andiyan na sa kabilang linya ulit si Kong Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita po ng House Prosecution Panel. Magandang hapon po ulit, Kong Zia. Magandang hapon, Sandro. Maan, Ayan. naririnig niyo ba ako? Ayan, Yes, loud and clear. Ayan nga. Okay, pasensya na. Oo. Kong Zia, ulit Pasensya yung na, tanong tandaan. kanina, Oo. yung last minute preps ninyo, kung may surprise witness, may mga umatras ba? So yung kamada nyo ng mga dokumento, ng pagtawag sa mga testigo na ayos na po ba? Well, unang-una naging transparent naman ng House Prosecution Team, no, from the very start, dahil nakalatag yung dokumento, yung mga ebidensya, pati na rin yung list ng potential witness. Pero yung mga witness kasi, isasubmit natin yan sa korte. Of course, sila naman talaga yung mag-i-issue ng subpoena at saka invitation, no. Ang atin lang is kaya natin nilista ito sa ating magiging kaso ay dahil una, expert sila doon sa pag-uusapan na ilalatag ng prosecution ayon sa mga articles of impeachment. Pangalawa, meron talaga silang first-hand knowledge, no? Doon sa mga allegation na napapaloob sa articles of impeachment. So, sa ngayon, ano pa naman binigyan tayo ng ilang days, no? I think last deadline bukas para magkomento doon sa pre-trial order na ni-release ng korte
at inaasahan natin na yung mga nilista natin na mga potential na witness ay mag-a-appear yun. No? Depende rin yan kasi kung papaano yung flow ng trial. No? So ultimately, we are hoping that the court will grant the issuance of the invitation dito po sa mga lista po natin na mga witnesses. May pabor ba kayo sa sa lahat ng 'yon, or may komento pa kayo, may dagdag, may nais alisin? Well, sa ngayon nagko-comply naman talaga ang House Prosecution Team sa lahat ng directive ng Senate Impeachment Court, Rather, ang atin lang naman is pagdating naman doon sa whether we agree or not, may mga kasi ang pre-trial order talaga na nangyari talaga is hindi naman talaga nila ma-resolve. Alam naman po natin yan. May mga comments po tayo doon sa mga naging motion ng depensa. In fact, karamihan sa mga naging motion ng depensa, tulad halimbawa yung itong sinasabi po nilang mga ipapasa nila na ang i-adapt nila ng mga mga witnesses na galing sa atin. Tayo nag-agree na lang para hindi na ma-delay pa ng ma-delay itong trial na ito. In fact, yung mga comments na binigyan natin, halimbawa, yung sa opening of the BIR box, sabi nila, hindi sila pumapayag na maski man lang yung simpleng marking, gusto nila ay, tinutulan talaga nila. So, tayo naman, we requested the court na mamarkahan naman to, hindi naman to admission of evidence na eh. So, ngayon, hindi na rin tayo nag-push through with that with really pushing for the opening, kasi baka magkaroon pa ng delay ng mas unnecessary delay. So nagpapasalamat tayo dahil later on nalaman naman natin sa kanila na they are now willing to open the box provided na nasa executive session. So sige na lang kasi hindi natin alam kung ano ba yung executive session na yan, wala mo naman sa Senate rules yung executive session, pero sige na lang. Hindi pumapayag na tayo basta lang hindi lamantala yung sinasabi nating actual na trial. So lahat naman ito na-explain naman even before during the press trial conference and either after the pre-trial conference. What I can tell you right now is that kung ano man yung magiging komento o ilalabas na komento, kasi sa ngayon pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel, anong magiging komento natin doon sa pre-trial order. What I can tell you is that kung ano magiging komento doon ay para mas mapadali ang court at the same time mag-comply sa lahat ng direktiba ng korte. Kung di ako nagkakamali, Kong Zia, 57, tama ba yung testigo na ilalatag ng House Prosecution Panel? Kumusta po yung seguridad nila? May impormasyon ba na baka lang ay may nananakot sa kanila? Nagpapadala ng mensahe na upang hindi sila humarap o matakot humarap sa trial proper? Pag mag-umpisa naman ng impeachment trial, I'm sure provided ang mga testigong ito na tatayo dyan ng security. Isa na rin sa naging rason kung bakit naging closed door yung pre-trial conference ay para hindi mabunyag ang identities ng mga potential na mga magiging witness. Pero sa palagay ko, tiwala naman tayo sa may provide the security kung kinakailangan. Hindi lang ng Senado, dahil ang Senado, ang ating Sergeant at Arms sa Senado is more concerned about the yung premises, But even assistance from our security agency ay we are confident na makakapagbigay naman sila kung kinakailangan. So tayo naman, wala naman tayong naririnig so far sa ngayon na may mga banta sa magiging potential na mga saksi diyan sa impeachment court. Hopefully tuloy-tuloy na
at wala na tayong marinig na kumbaga banta, no? Kasi pag nagkaroon yan ng mga ganyang klaseng usapin ay para namang ano yan, para namang isa yan sa mga sinasabi nating effort, no? Para hindi mapakinggan yung katotohanan. So I'm sure hindi natin hayaan yan at makikipag-coordinate ang korte. We are confident that the court will will request for a necessary additional security should it is required, no, by once the trial begins. Should there be any necessary additional security from the agency, I'm pretty sure and we're confident that the Senate Impeachment Court will really seek the assistance of our security agencies. Kung Zia, handa po ba tayo sakaling muling dumulog ang depensa o kaya yung minorya sa Senado sa Korte Suprema? Kasi nga hanggang ngayon hindi pa nare-resolve yung issue doon sa jurisdiction na kini-question nga ng minority. At there are instances na itong depensa naman ay maaaring questionin din yung due process o yung pagbibigay ng pagkakataon sa Vice President na makasagot o maging patas yung pagtingin dito nga sa isasagawang impeachment trial. Ready po ba ang House Prosecution Panel sakaling muling dumulog sa Korte Suprema? Well, ito yung impeachment court, ito na yung pinaka legitimate and democratic na paraan ayon sa ating saligang batas para mapakinggan yung side ng respondent, no? Sa atin naman sa House of Representatives, nakita naman ng buong bayan paano tayo naging conscious doon sa pagpo-promote and pag-exercise, pag-practice natin during the confirmation hearing ng due process, no? In fact, kung matatandaan niyo po, pag may mga questions na probing o leading question, hindi ina-allow ng ating chair, no? Kung babalikan niyo po yung naging confirmation hearing. Pangalawa, nakita naman ho natin kung paano after discussion ng every article, tinatawag yung respondent. Sila ho mismo yung ayaw pumunta. Sila ho mismo yung hindi nila binigyang pansin or hindi sila nag-attend para sana ay opportunity yon para kanila ay mapakinggan ng taong bayan at kanila ay masabi, no, ang depensa ng respondent. Sa palagay ko man ang magiging trial ay patas naman ito, impartial naman ito, no? Magiging paksa lang talaga dito ay yung ebidensya na may poproduce ng prosecution at magagaling naman ang mga depensa, no? Mga members ng defense team ng respondent ng Vice President. So ito na yung pinaka-democratic na pinaka-legitimate na paraan para isulong itong impeachment trial na sa alam naman natin sa saligang batas ay ang Senado lang ang meron lang kapangyarihan para pag-usapan ito. Pero kung Zia, kung sakasakali naman na dumalo si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, handa rin tayo, lalo na't kung ang uunahin ay yung Article 4, yung mga pagbabanta nga, diba there's no better way na sumagot kundi ikaw mismo na inaakusahan na pwede ring maging witness para sa sarili mong depensa. Hindi natin hindi natin pinipredict na that might happen, but that could possibly happen, no? We're not saying that, these are the option, pero I'm not really preempting what would be the reaction or the response of the court, pero mukhang klaro naman po, no, sa ating saligang batas na pagdating sa impeachment, ang Senado lang yung merong kapangyarihan na maglitis sa Vice President as to any legal or technical issue that she might use to question the legality and the constitutionality of the process. Mukhang para sa akin, the Supreme Court might probably, no? Hindi ko lang alam kung how the Supreme Court would react to this, but
it's very clear. Ang mga huwis natin ay alam naman, very, very clear po naman talaga na, it has gone through the regular process, the legitimate process. There were complaints filed and endorsed by members of the House. It went through the process of, exercising the constitutional mandate of the House. When it was approved, it was transmitted as what the Constitution required for the process to proceed to the Senate to try and decide. So, hindi ko alam kung paano nila i-frame yung kanilang argumento to question the entire process, pero isa lang yung magiging, isa lang yung magiging message na sa taong bayan. Ayaw talaga niyang sumagot. Ayaw talaga niyang patunayan sa taong bayan. Yung sinasabi niya na they're ready to face the charges in the proper forum. Ito na yung proper forum sa Senado kung mayroong pagkakataon na yan ang gagawin nila, isa lang na magiging message sa taong bayan yan. Ayaw nilang sumagot, wala silang maisagot. Alright. Kaya Sige po. technical na lang nila. Ayun, yun yung importante, no? Na tignan sa lente kung paano yung magiging diskarte ng depensa. Kasi yun yung magsasabi kung talaga bang walang kasalanan ang pangalawang Pangulo o kung idadaan ito sa teknikalidad, baka nga ganun yung maging pagtingin ng taong bayan. Baka nga kasi hindi kayang panindigan o hindi kayang depensahan doon sa mga gagamiting mga hakbang. Sige po. Kasi idadagdag ko lang, Sandro, no? Very basic lang naman. Kung wala ka naman talagang kasalanan, wala kang ikakatakot, no? Kung wala kang kasalanan at meron talagang sa'yo, mga akusasyon sa'yo, mas gusto mo pa nga na magkaroon ng pagkakataon para depensa ng sarili mo Kasi yun na yun, yung paraan para, pabulaanan yung lahat ng aligasyon. Alright. So, I think they should welcome this as an opportunity for them to really defend the respondent. Kung talagang wala silang paglabag sa konstitusyon na ayon sa aming charge sa articles of impeachment, no? So, it boggles the mind now. Should there be any event that, probably, and we're not saying that it will happen or they will do this, but based on your question for probably hypothetical, then it will send a clear message to the public that they don't have really any answers to provide to the court to really belie or to really oppose or to really defend and counter the arguments, defend the Vice President and counter the charges filed under the articles of impeachment. Alright, sige po, Kong Zia, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you. At good maraming luck. salamat, Sandro. Thank you, Maan. Thank you. Yan po si Congressman Zia Alonto Adyong, ang kinatawan po ng unang distrito ng Lanao del Sur at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. No oras na, partner? Ang oras, 3 minuto makalipas ang 5:05 ng hapon. ATM. Anong take mo sa DZMM? Ay, nagbabalik po ang ATM. Anong take mo? Ito namang susunod na makakausap natin, Maan, ay dating defense lawyer ni dating Chief Justice Renato Corona dun sa kanyang, nung kinaharap nito yung kanyang impeachment trial. Syempre, tanungin natin, ano ba yung nangyayari dito sa mga ganitong pagkakataon na yung papalapit na yung unang araw ng trial. Makakausap po natin via Zoom si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon po, Attorney. Hi, Sandro. Hi, Maan. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa inyo mga tagapagkinig at tagapagpanood. Attorney Roy, siguro umpisahan natin yung kwentuhan lang naman to. No? Kwentuhan lang naman itong mga gagawin natin ngayong hapon para madali rin dun sa mga nakikinig sa atin. Sure. Ito pong
yung kapareho nito sa Lunes na magsisimula yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kapag ganito po ba yung mga defense lawyer, paano sila naghahanda? Kasi kalimitan sa mga natatanong natin, itong prosecution paano? Ito pang depensa, paano naghahanda? Pareho rin. I think yung umpisa nila, magbibigay sila ng mga opening statements at mga preliminary remarks. Sigurado yan, both sides, pinipino nila yung mga sasabihin at kung baka nagre-rehearse pa, pinag-uusapan yung mga detalye yan, hinahanda lahat ng papeles kung sakaling dumire-diretso sa hearing at sa presentasyon ng mga witness, naghahanda yan. Sa unang, Remember, yes. ang unang magpipresenta dito should be the prosecution. Oh. So, sigurado ko, naghahanda sila kung sakaling sabihin ng court, okay, let's proceed. Yan na. Yung unang kanilang gagawin ay magtatawag ng ng witness at ipipresenta. Meanwhile, yung depensa naman, ina-anticipate nila at nakahanda na yung mga cross-examination yan, yung mga itatanong, yung mga dokumento. Alam nila kung aling, by this time, kabisado na nila kung aling dokumento ang i-discuss ng bawat witness or kung anumang video. Video yata yung magiging ebidensya ng prosecution at this time. Oo. Sa unang araw ba, first day, July 6, no, sa Monday, mag-i-start na ba talaga ng trial proper na? O sabi nyo nga, may mga opening statement pa yan. So magtatawag na talaga din ng witnesses and paglalatag ng evidence. Wala nang dapat hintayin pa. Kasi meron ng meron ng pre-trial. Nakalagay na diyan sa yung pre-trial order kung sino ang ipipresenta. Ang mga witness nakalista na, yung mga dokumento nakalista na. Wala na dapat pa maging diskusyon. Ngayon, hindi ko lang alam kung magkakaroon ng preliminary matters, yung mga pasauna, di ba? Halimbawa, yung pagbukas ng BIR box, maaring hilingin nila na isolbahin na nung, sabihin na sa court, Your Honors, ano bang gagawin natin? Bubuksan na ba natin dito? Gusto ba yung tinatawag na executive session or what? Pangalawa, hindi pa tayo nakakasiguro. Baka magkaroon bigla ng desisyon yung impeachment court na, sige, maghahalal kami ng presiding officer or whatever. Alam mo man, given yung recent karanasan natin sa Senado, yun nga, oo. hindi na ako nagugulat pag nagugulat ako Wala na. Sanay na ako magulat Oo. Pero, attorney, ano sa tingin nyo yung pwede pang, 'di ba, yung legal moves, the moves na sa first day pwedeng gawin ng depensa para hindi matuloy yung trial? Kumbaga, or i-delay ang trial. Well, pwede nilang pagpilitan na mag-rule doon sa kanilang mga ni-raise na punto sa kanilang answer na hinihiling nila na i-dismiss outright. So, pwede nilang ihingi sa court yun. Hindi natin alam kung ano magiging response ng court, kung ano sasabihin nila. Diba? Ngayon, parang narinig ko, binabanggit nyo kay Kong Zia, yung posibilidad na pumunta sa Supreme Court. Siguro naman, wag na tayong umasa na makikialam pa yung Supreme Court sa point na ito. Masyado lang, malinaw naman yung Constitution na ang tanging may jurisdiction sa paglitis ng impeachment yung Senado. Gagalangin ng Supreme Court yan. Ako'y nakakatiyak. Hindi siguro gugustuhin din ng Supreme Court na sila pa yung makikialam dyan. Sa wala namang insidente na pagka-importante na kailangan kumilos sila agad-agad. On the other hand, alam na natin kung sino may obligasyon na kumilos ng agad-agad, di ba? It's the court, the impeachment court. Pero, attorney, yung sa hiling na pagbasura agad nang hindi pa nililitis, ano yun? Pagbobotohan agad? Dapat ba yun ang hindi nadidinig yung kaso? Mare, ang maaari kasing gawin ng impeachment court kung para lang pagbigyan, sige, ano pa ang gusto mong sabihin ukol dyan sa mga motion to dismiss nyo?
Sige, sabihin nyo na ngayon, prosecution, meron ba kayong sagot? Meron pa kayong idadagdag? O ganito, ganun. Sige, narinig na namin lahat, nakasulat naman dito lahat, at saka nandun din sa mga punto na nandun sa reklamo and all that, di ba? Sige, okay. Didesisyonan namin yan sa tamang panahon. Para sa pansamantala, tuloy na tayo. Sige, tawagin na yung mga testigo. Normally, sa ordinaryong kaso, gano'n ang ginagawa. Tutuloy muna yan. Oo. Didinggin lahat. Well, tapos sasabihin yan, without prejudice, ika nga. Kahit na patuloy namin to, hindi nangangahulugan na dininay na namin itong mga motion to dismiss nyo. Pwede pa rin pagkatapos namin pakinggan lahat ng ebidensya, sa dulo, sabihin namin, well, narinig na namin lahat, pero nung napag-isipan namin, gagrant namin itong motion to dismiss or i-deny namin itong motion to dismiss, kung ano man yun. Pero yung paglitis na ilabas na. Ngayon, yan ang ayaw mangyari ng depensa. Kasi nga, base sa aking napuna, di ba, over these months, no, ayaw talaga na sumagot doon sa mga ebidensya. At ang pinipilit, doon na lang sa tamang venue, tamang forum. Ito na yun. Ito na yun. Pero hanggat sa maaari, iniiwasan nilang ilabas yung mga ebidensya laban sa vice-presidente. Kaya sinasabi, magdudulot ng damage o parang paninira lamang yan, politika lamang yan, etc. and so forth. Diba? Attorney Roy, may sinasabi rin na possible na ihinto na yung trial kung kumbinsido na ang impeachment court na sa una't ikalawa pa lang na artikulo ay makitaan na nila, no, ng sapat na ebidensya. Possible po yun. Kailan nalalaman yun na okay na kami, solve na kami? Well, ang balita ko parang hindi na yata mangyayari yun. Dahil ang instruction yata ng court, kung tama yung pagkaintindi ko, ipapakinggan lahat ng ebidensya doon sa 4 na articles ng prosecution. Ngayon, bago mag-ruling yan, kung pinakinggan na nila lahat yun at sinuri na, yung depensa naman ang pagbibigyan. So, doon sa piniling procedure, sa piniling paraan, hindi na pwede siguro tayo mag-dismissal sa kalagitnaan. Unless nga, sabihin nga, sige, kalagitnaan. By the way, bago tayo tumuloy, pinag-isipan na namin itong motion to dismiss. Narinig na namin yan, mukhang tama itong motion. Maaring mangyari yun, pero sa palagay ko, hindi na siguro yan ang gagawin ng Senado. Baka madagdagan yung mga rally. Ayaw umalis ng mga nagrarally doon na lumipat sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, madadagdagan yan ng mga taong matagal na naghihintay na makita itong trial na to na maganap. Kumbaga, ang sentro talaga nitong mga ganitong klaseng pagdinig, paglilitis, ay yung kagutuman din ng publiko doon sa ebidensya. Kaya importante kung gaano kabigat yung ebidensya, Attorney Roy. Sandro, di ba? Lahat na lang yata ng issue na dominate sa atin yun, panay related sa ebidensya. Hindi lang dito sa impeachment, pati dun sa mga budget, etc. Di ba? So, yung public kasi, syempre, ang inaasahan lang naman yan na yung mga proseso at yung mga kinatawan natin, gagawin ng lahat para magtagumpay ang hustisya. Ngayon, at gusto rin nilang makita talaga. Totoo ba ito? Kaya, so, ang tagal-tagal na natin pinag-uusapan itong mga reklamo laban kay Vice President. Pero maiba ako, Attorney Roy, pipihit lang ako dahil nga doon sa usapin ng ebidensya. Ano pong take nyo dahil nga itong si Assistant Ombudsman Clavano, nagsabi na rin na itong statement pala ni DPWH Secretary Bonoan at yung 18 paano ba tawagin to, ex-Marines o
bagmen. Maleta Boys. Maleta Maleta Boys. Boys. Ayan, Maleta Boys ay gagamitin na rin nila. Pero 'di ba may question ano, may sa unang tingin talagang may question dito sa 18 Maleta Boys at gagamitin Sa ito. inconsistent yung Oo, oo, ang dami. statement. Oo. Pero hindi parang Tsaka pirmado paiba-iba. yung gagamitin. Yung mga Yun nga, affidavit, hindi Attorney pa Roy. napipirmahan. So paano to magagamit laban dito naman sa mga kongresista kasama yung dating speaker? Hindi, tsaka yung credibility. Di ba? Alam Nitong mo, sila... alam nyo, Sandro, talagang very disappointed ako. Napakababa ng tingin ko dyan dahil sa sinabi ni Attorney Clabano. Napakinggan ko eh. Sus Mariosep, ano ba yan? Parang sinasabi, gagamitin daw si Bonoan ng state witness pag nagbigay ng ebidensya laban kay Speaker Romualdez. Di para mong hino-hostage si Bonoan, di ba? Pag hindi ka nagbigay ng testigo laban kay Romualdez, tutuluyan ka namin. Parang may kapalit. Ganun ang dating nun eh. Tama ba yun? Ngayon, doon sa Maleta Boys, ano sabi? Nung June 20 pa daw, ginawa niya na daw ng draft at binigay sa kanila. Ayaw daw pirmahan at humihingi pa ng extension. Meron bang ganun? Anong ebidensyang meron ka? Kung totoo yung mga ebidensya na yan, nilagdaan na yun, di ba? Ano yung sinasabi niyang meron kaming gagamitin? Hindi pa nga pinipirmahan. Ayaw pirmahan. Di ba, kayo, siguro, naka-enkwentro na kayo ng ganitong sitwasyon. Pag kayo nasangkot sa aksidente man lang or what, pupunta kayo sa presinto, sasabihin sa inyo ng polis, gagawa ba kayo ng salansay o hindi? Hindi na, ayaw kong pumirma dyan. Di wala na. Sige, di umalis ka na. Di wala nang problema, wala nang kaso. Dito lang ako nakakita ng investigator na parang kukumbinsihin pa na pirmahan yung affidavit na gawa-gawa niya. Ano yun? Tama ba yun? Kung investigador ka talaga at ayaw na kusang pumirma, tama na, umalis na tayo. Ano pa pag i-drop mo na yung kasong yan? Kaya so ano pong ibig sabihin nito, Attorney Roy, doon sa pagbabansag din doon sa mga ilang mga personalidad, kasama na nga si dating Speaker Romualdez at yung iba pang mga kongresista na mastermind kayo, ganyan. Ganito yung sitwasyon. Pagod na. Dumudugo na yung tenga ko dyan sa mastermind na yan. Yung sistema na yan, na yung mga kalokohan dyan sa government contracts, lumang tugtugin na yan. Hindi ba nadaanan na natin yan kay Janet Napoles? Bakit ba hirap na hirap kayong imbestigahan? Tuloy yung presidente walang maipakita. Paano? Pinipilit nilang may mastermind. Hindi pa ba malinaw na yung mga insidente na yan, kanya-kanyang kanaan yan? Kasi ang pagbigay ng kontrata, distrito yan eh. So, kung totoo yung sinasabing may mastermind, bakit hindi nyo sinama doon sa kaso ni Senator Revilla, yung mastermind? Bakit hindi nyo sinama sa kaso ni Senador Estrada, yung tinutukoy niyong mastermind, kung sino man yun? Ang tagal-tagal nyo nang pinag-uusapan yung mastermind. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayong magpirma ng affidavit? What does that mean? They're not willing to testify. Nobody has come forward to say ito ang walang ganun eh. Ang katotohanan yan, kanya-kanyang lutuan yan sa iba't ibang lugar. Bakit parang kung naghahabol ng multo ba? Parang naghahanap po ng scapegoat ng masisisi. Scapegoat talaga ang labas niyan. Kaya pati si Marcoleta nagagalit, pinag-iinitan daw siya. Kasi tinan mo yung ginagawa, babanatan yung si Marcoleta, medyo hindi maganda yung tiyempo. Kasi papasok na tayo ng impeachment. Bakit nyo biglang papailan ng Tapos, para kunyari, patas-patas, titirahin naman itong si Romualdez na wala naman silang hawak na ebidensya. Ako'y nababahala. Dapat ang katungkulan ng ombudsman, walang pinapaligan, walang kinikilingan. Kung may ebidensya, banat. Pero, ito, tandaan nyo, lahat ng prosecutor, kahit man DOJ or whatever, yan ba? Pag walang ebidensya, dismiss ang kaso. Bakit hindi ganun? Hindi ba alin doon sa kaso ni Saldico, wala siya dito, sige, fine, hintayin natin, whatever. Di ba? Pero ito, kagaya nito, yan sa 18 Marines yan. Naku, hindi ako makapaniwala nung narinig ko yung sinasabi ni Clabano.
alam naman natin, yung 18 Marines, inimbestigahan na yan ng NBI eh. Sinabi ng NBI, wala ito. Walang value ito. Kasi hindi ka panipaniwala, etc. Bakit ito ngayon binibigyan pa? Sige, pag-isipan nyo o pirmahan nyo na, sige na naman. O sige, hintayin namin. June 20 pa lang binigay na yun. Hindi ka ba nagtataka? Tingnan mo yan Yang si Gutesa at saka yung 18 Marines na yan or 22 kung ewan ko paiba-iba yung numero, paiba-iba nga yung istorya eh. Tuwing nag-a-appear yung mga yan, all the time, pag nag-a-appear yan, sino ang nilalapitan? Senator Marcoleta. Sino ang umaalaga sa kanila? Mike Defensor. Hindi ka ba magtataka doon? Hawak niya yung dalawang yan. Parate pagsipot nila, silang dalawa, yung dalawang figures na yan, ang nakapaligid doon. Hindi ba parang masyadong political yata? Ito ba talaga yung ebidensya? O ito ba'y politika? O ngayon, yung kaso ni Senator Marcoleta, iba namang istorya yun. Yung kasi, ang problema doon, well, hindi naman ang problema. Ang tama namang ginawa ng ombudsman doon, andun yung ebidensya eh. Binigay, inamin nila eh. Di ba? Inamin nila, tumanggap siya, etc. Ngayon, kung meron siyang tamang o sapat o na explanation o na dahilan kung bakit ganun ang nangyari, pwede niyang depensahan ang sarili niya. Pero yung pagsampa ng ombudsman doon, malinaw. Kasi andun yung ebidensya nakalatag at inamin lahat ng mga nasangkot. Bakit doon? Napakabilis. Bakit dito sa mastermind yung kay former speaker? Ang tagal-tagal na, dugo na yung tenga ko dyan sa mastermind niya kung ano-ano. Pati nga yung, di ba, bina-blackmail pa siya nung, sino ba yung PGML. Pinasuhan ng extortion. Tinitira pa yung si Romualdez, di ba? Kung talaga siya, ibig mo sabihin, hanggang ngayon, wala ka pang nakikitang ebidensya. Ito I'm sorry to say, pero kapansin-pansin lang. Bakit lahat ng taga DPWH binibigyan ng immunity? Lahat yan, binibigyan ng immunity. Sino ba may control niya mga flood control na yan? Sino ba? Di ba, ang DPWH? Di ba sila nagpapabid? Sila pumipili ng proyekto, sila nagdi-design, sila nagpapa-implement, sila nag-a-award, sila nag-a-approve, sila nagbabayad, sila nag-a-accept. Tapos lahat ng mga tao binigyan mo ng immunity. Hindi ba malinaw na para mo paandarin yung scam na yan, kung ano man, kahit saan man, distrito or whatever, kailangan kasabwat mo yung mga yan. Tapos binigyan mo ng immunity. Nagpakamatay nga si Yusek Cabral Hindi natin ma-explain kung bakit Pero anong nakita doon sa kanya? Meron siya mga listahan. Kung sino yung mga involved, sino yung tumanggap, etc. Kung naalala nyo, sa kaso ni Napoles, ganun din. Meron yung Ben-Hur Lui. Yun din ang hawak din niya yung mga listahan, yung mga binayaran, nilagyan, etc. Yang sistema na yan, luma na yan. Iba lang ang kontrata ngayon. Ito mga infra projects, mga engineering projects. Pero yung pinapakita ng ombudsman, very disappointing. Mr. Clavano, ano ba yung pinaggagawa nyo dyan? Kung ayaw pumirma, bitawan mo na. Baka sabihin pa dinudoktor mo yung salaysay nila Sige po, hindi siguro. Hindi maganda. Ngayon, inaakusahan sila nung selective justice, di ba? Yan. Pagtabla. Kaya nga, Attorney Roy, ang importante talaga, ebidensya. Kapag may ebidensya ka, sampahan na ng kaso. Ngayon, kung hindi... pag wala, tapos na. Bakit ka mag-aaksaya ng panahon? Uwian na. Pinipilit mo. Pinipilit mo, gumagawa ka ng istorya. Hindi maganda Hindi ba? Bakit kaya? Ang tawag ko dyan ngayon, doon sa isa, selective justice ang reklamo nung kaila Senator Marcoleta. Pero doon naman kay Romualdez, ang tingin ko doon, target justice, tinatarget yung pobre. Na-extortion na at lahat, kung ano-ano. Pati yung mga ari-arian niya, yung sariling yaman niya, kine-question. Siguro kailangan tignan natin ng mabuti itong sistemang ganito. Hindi naman tama yan.
Alam mo, Alright. ito Opo. ayokong na ma-misunderstand, no. Yang Romualdez yan, napakayaman na tao yan. Nung araw pa yan, bago pa pumasok sa politika yan, ang dami ng minana yan. Right, Hindi yan sige po. ordinaryong tao. Yung mga kayaman, yung mga ari-ari, yun talagang kakayahan ng tao eh. Opo. O, sige po, siguro abangan pa natin kung ano ang susunod na kabanata. Ay, At naku. sana nga matigil na nga kung walang ebidensya. Ilagay natin sa tama yung Opo. mga resources ng gobyerno. Ba't hindi mo ubusin yung mga ghost project na yan? Wala kang kalaban doon, panay multo. Hindi mo na kailangan hanapin mo yung multo. Yun na mismo yung multo. Ang linaw-linaw nun. Hindi mo pa ubusin yan. Ano ba pinaggagawa niya ni Secretary Dizon? Sige po. Babantayan natin at yan din po yung magiging mga tanong Kasi natin sa kanila. Ikaw talaga, Orly, pinapainit mo yung ulo ko. Maraming salamat po, Attorney Roy. Thank you, Relax. Ingat. Salamat lahat. Good afternoon po, mga kapwa Pilipino. Magtubig-tubig po muna kayo, ha? Para lumamig-lamig. Okay na. Maraming salamat, Attorney Roy. Thank you. Yan po si Attorney Jose Roy III, dati pong defense lawyer ni Chief Justice Renato Corona nung siya humarap sa kanyang sariling impeachment trial. Ay teka lang, magbigay lang tayo ng paalala para po dun sa mga kapamilya nating merong pinagdaraan ng emotional o mental challenges. Maaari po kayong tumawag sa numero ng National Mental Health Crisis o NCMH hotline na 1553 o 1800-1888-1553 para sa Luzon Wild na toll-free landline. O kaya naman, maaaring tumawag sa 0917-899-8727 para sa Globe at Touch Mobile subscribers at 0919-057-1553 para naman sa Smart subscribers. Ay, paano partner? Susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Pamela Vasquez sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Paano? Bye! Bye! ATM. Anong take mo sa DZMM? Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka na ng serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities, Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung pong salitang